Alnil TV. Iniwan ka na naman ni Rose? Kasalanan mo, hindi mo siya tinatrato ng tama. Nahinto sa pagkatok si Bea nang marinig niya ang dialogue na iyon na inimo hango sa isang teleserye. Maganda pa ang pagkaka-deliver ng mga linya. Tamang-tama ang timpla ng galit at panunumbat. Lola, huminahon kayo. Matagal nang wala si Rose. Boses iyon ni Ralph, mahihimigan ng pagod sa tinig nito. At least she learned that Rose indeed existed. Mukhang nag-exit na lang ang yata ito sa buhay na maglola. Totoong tao pala ito at hindi gunuguno lang. Itinuloy na niya ang pagkatok. Bumukas ang pinto. Rose! Bulalas ni Lola Tansy. Pinagulong nito papunta sa pinto ang inuupuan nitong wheelchair. Nang marating nito ang kinatatayuan niya, ay yumakap ito na mahigpit sa baywang niya. Automatikong gumawi ang kanyang mga kamay sa likod nito. Hinagod niya iyon. Huwag mo nang iiwan uli ang apo ko, Rose. Naramdaman niya ang pag-iyak nito. Mahal ka naman niya eh. Nalulungkot siya kapag iniiwan mo siya. Hindi na muna siya umimik. May duda siya na kahit magpaliwanag siya sa puntong iyon ay para lamang siya nagpapaliwanag sa bato. Hindi siya pakikinggan at lalong hindi yun maintindihan ng pagpapaliwanagan niya. So she simply kept her mouth shut. Inalo na lang niya muli si Lola Tansy hanggang sa unti-unting kumalma ito. Marahan siyang lumayo rito nang madama niyang lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Pinahid niya ng mga daliri niya ang mga luhang bumasa sa mga pisngi nito. Okay na kayo la? Tanong niya. Hindi ako magiging okay hanggat hindi ka nangangako na hindi mo na uli iiwan si Ralph. Sagot nito. Patay, naisaloob niya. Unang-una, hindi siya si Rose. Wala nga siyang kaide-ideya kung saan lupalop ng mundo naroroon ng babae at kung bakit ito naglaho sa buhay ni na Lola Tansy at Ralph. Kaya wala siya sa posisyon para mangako sa ngalan nito. Pangalawa, sa tingin niya ay kaiwan-iwan si Ralph kaya kahit siguro totoong siya si Rose ay hindi pa rin niya magagawang mangako na hindi niya ito iiwan. Lola, ang mas mabuti magpahinga na kayo. Pagpapahinuhod niya rito. Ayoko. Dadaigin pa nito ang isang nag-aalborotong paslit kung pagmamatigas ang pag-uusapan. Gabi na po, masyado kayong mapapagod. At paano ang deal natin na peanut butter sandwich bukas kung hindi naman magandang pakiramdam niyo paggising niyo? Aalis ka na naman kapag natulog ako. Manghuhula ka, Lola. Hindi po, napilitan niyang sabi dito. Mukha kasing balak nitong makipagtagisan ng tingin sa kanya. Sinasabi mo lang yan. Hindi po ako ganung tao. Totoo ang sinasabi niyang iyon. Paano ako makakasiguro? Kahit nag-uulyani na ay mahirap pa rin palang lusutan nito. Dahil po nangako ako at alam niyo na lagi kong tinutupad ang pangako ko. Saad niya, lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Oo nga naman. Ganun ka nga pala, Rose. Sige, maniniwala na ako sa'yo. Ihatid mo na ako sa kwarto ko. Medyo inaantok na nga ako eh. Pumasok na siya ng tuluyan sa bahay. Siya na nagtulak ng wheelchair nito papunta sa silid nito. Siya na rin ang umalalay dito sa paglipat nito sa kama. Mabilis naman ito nakakatulog pagkatapos niyang kumutan nito. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog nito ay iniwan niya na ito. Inaasahan niyang madaratan pa niya sa sala si Ralph pero patay na ang ilaw roon. Kung sa bagay, bakit nga naman ito maghihintay sa kanya? Ay gabi na, posibleng nasa kwarto na nito ito. Baka nga nagsisimula na ito maghilik. Pero parang ayaw na niya ipagbukas ang pakay nito. Kailangan kasi ni Lola Tansy ng constant attention. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para kausapin niya si Ralph. Paano mo nga kakausapin nung wala? Anang isang bahagi ng kanyang isip. Gumawi sa hagdan ang panindigan niya. Alam niya na nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Ralph. Siguro naman na hindi pa ito tulog. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uurong sulong ay sinimula na niya ang pagpapanhik sa hagdan. Tuloy-tuloy siya hanggang sa makarating siya sa labas ng kwarto ni Ralph. Matagal-tagal din niyan tiningnan ang pinto ng kwarto bago siya nakaipon ng lakas ng loob para kumatok. Walang nagbukas ng pinto. Nag-atubili siya kung uulitin pa niya ang pagkatok. Maya-maya niyan ay masabihan siya na walang modo. Dapat siguro siya makahalata na tulog na ang umuokupa ng silid.
Naghanda na siyang mag-about face at bumaba na lamang uli nang makarinig siya ng tinig mula sa loob. Ano raw? Hindi niya gaano naintindihan. Parang pinapapasok na siya pero hindi siya sigurado. Nag-aatubili na naman siya. Kakatok ba uli siya? Baka mainis na naman sa kanya si Ralph. Nagpakaigsi na naman ang presensya nito. Bahala na. Malamang nga ay sinabihan siya nito na tumuloy na. Hinawakan niya ang doorknob. Nang pihitin niya iyon ay matuklasan niyang hindi iyon ang nakalak ay binuksan na niya ang pinto. Kung may alteration lang siya sa posibleng tumimbuang na siya ay natigok ora mismo ang sanhin tagpong tumambad sa paningin niya. There stood Ralph in all his splendid naked glory. Ang siste ni hindi niya nagawang bawiin agad ang kanyang paningin. Masyado siyang nanghalina sa tawanawin at nakalimutan na niya ang far private screening only ang nakikita niya. Napaka-private nga naman niyon dahil ang private part ni Ralph ang nasilayan ng kanyang mga mata. Walang tapalodo ito. Kung sa bagay, napamura si Ralph. Kasabay ng pagbulalas nito ay nagkahumahog ito sa pag-apuhap ng may pantatakip nito sa regalo rito ng may kapal. At regalo nga ay yung may tuturing. Ugali mo ba ang mamboso? Ilang sandali pa ang kinailangan dumaan bago tumimo sa isip niya kung ano ang ginagawa niya. Nagpipista mga mata niya sa tanawing hindi for general patronage. Napabulalas din siya kapag wani nagmamadaling lumabas siya ng silid. Bea had never felt so ashamed in her entire life. Magpapalagpas niya ang pagkahamali niyang pumasok sa kwarto na may kwarto kahit hindi naman siya iniimbatahang pumasok. Ang nakakahiya ay ang ginawa niyang pagtitig sa tanawing hindi niya dapat sinusulyapan man lang. O kaya ay dapat naman na binawi niya ora mismo ang paningin sa sandaling nalaman niyang kung ano iyon. Nakatitiyak siyang nagmumula ang kanyang mga mukha. Alam niya na dahil sa nag-iinit pa ang kanyang pisngi, pati ang buong katawan ay habang nagpaparo at papalito si Ralph sa harap niya. Didn't anyone teach you to knock? Ilang beses ko bang dapat ulitin na kumatok ako? Ang akala ko nga'y sinabi mo na tumuloy na ako. Nayayamot ng sagot niya. Ilang beses na rin siyang humihingi ng pamanhin dito. Nang malaman mo nagkamali ka, kailangan pa bang magtagal ka? Para kang nanonood ng sine Lalo siyang nayamot. Kung umasta ito ay daig pa nito ang matitimhing berhen na nabosohan. May nabawas pa kahit kapiranggot man lang sa kayamanan mo nang makita ko yan Nasabi niya tuloy riyan. What? Para kasing babaeng sinauna. Nabosohan lang, kailangan ng pakasalan. I didn't mean it, okay? At para sa ikatahitimhimik ng kaluluwa mo, handa akong sumailalim sa hypnotism para makalimutan ko nakita ko. Of all the... Malamang na masagwa ang salitang balak na sambitin nito. Mukha naman nakapagtimpi lang ito kaya hindi nito na ituloy ang pagkawala niyon. Sorry na nga. Look, it's late and I want to get this over and done with. Kaya sana'y mahulasan ka na. What I saw, it's no big deal. The truth was, it was a big deal alright. As in really big. Nag-init na naman ang mga pisngi niya sa naisip niyang iyon. It was no big deal? Mukhang na-insulto na naman ito. Pwedeng kalimutan na yun. Okay, fine. So ano na pakahalagang sadya mo para sugurin mo ako sa kwarto ko? It's about Rose. I told you, you should not concern yourself about her. Hindi nga pwede. Maya't maya ako nagpapagkamalan ni Lola Tansin sa kanya. Dapat ko malaman kung sino siya at kung ano ang papel niya sa buhay ninyo para alam ko rin kung paano pakikitunguhan ang pagkakamali ng lola mo. Halatang hindi ito natutuwa, pero sa puntong yun ay wala siyang pakialam kung matuwa man ito o hindi. May trabaho siyang dapat gawin at makakatulong ng malaki sa kanya ang malaman ng dahilan ng pagiging obsessed ni Lola Tansy sa misteryosong si Rose. The fact that Ralph seemed so reluctant to talk about the woman only added to the mystery. Lalo lang tuloy siya na intriga. Okay, fine. She was my girlfriend. Girlfriend? Teka, nakakalito. Bakit ang sabi ni Lola Tansy asawa ng kumag na ito si Rose? Yes, girlfriend. Ang akala ni Lola ay kasal na kami ni Rose. Ha? Paano naman niya naisip yon? Because I told her so. Napamaang siya rito. Oo na, niloko ko siya. Sige, ipabaril mo na ako sa luneta. Hindi kita hinuhusgahan. Nagtataka lang ako kung bakit kinailangan mong gawin yon.
Because my grandmother wouldn't allow Rose to live here if we're not yet married. Ayoko namang magpakasal kami para lang magkasama kami rito. So I told my grandmother we got married in a simple ceremony. Naniwala siya? Obvious ba? Bakit kinailangan tumingin na Rose dito? Hindi maampat ang pagdaloy ng mga katanungan sa isip niya. She didn't have to. We want to be together but not necessarily get married. Pero hindi naman ako pwedeng bumukod kay Lola. She needs me. Kaya para makipag-live-in kayo nang hindi sinusumbatan ni Lola Tansy ay nagsinungaling kayo. Magaling. Paano kayo nagkahiwalay? It's a long story. Basta ang dulo na yun ay nagkahiwalay kami. Mukhang gusto siya ni Lola Tansy. Nagkasundo sila, oo. For a while. For a while? Huwag ka na masyadong maurirat. Para naman kasi nag-uurirat siya para lamang makapag-urirat. Hindi sa chismosa ako. Kailangan ko lang naman kasi. Oo na, para sa trabaho mo. Sabad nito. Okay naman sila ni Lola Tansy, pero habang lumalala ang pagiging ulyanin ni Lola Tansy, ay nagsimulang mailang sa kanya si Rose. But your grandmother seems so fond of her. Komento nito. Hindi nga ba't obsessed ito sa babae? Dahil inaakala ni Lola na masyado akong naapektuhan ng paghiwalay namin ni Rose. She refers to her as my wife but Lola Tansy already knows the truth. O baka nakalimutan niya iyon. I don't know. And it really doesn't matter all that much to me anymore. Ang gusto ko lang ay maipatindi sa kanya na hindi ikaw si Rose. I second the motion. Wika niya. Hindi rin siya natutuwa na ipagkamali siya sa kung sino man. Kahawig ko ba siya? Hell no. Abat ang tinamaan ng... Nahimok na naman siya ng galit. Para kasi nakaka-insulto ang ginagawang pagtutol ni Ralph na tila ba aparito hulo ang layo ng agwat ng itsura nila ni Rose. Kung sa bagay, mali nga ba niya kung ganun nga. Pero kung tama naman iyon, kailangan pang ipagdiinan ito. Kung ganun, hindi ko maintindihan kung bakit na ipagpapalit kami ni Lola Tansy sa isipan niya. She's getting senile, so what do you expect? Anyway, nasagot ko na ba ang tanong mo? Pwede na ba tayong parehong magpahinga? Hindi pa siya kontento pero baka maihagis na siya nito sa labas ng kwarto nito kung magpupumilit pa siyang umusisa. Okay, fine. For now. Umakma siyang aalis na. Oh wait, pigil nito sa kanya. I guess it would be better if you move here in. Saad nito. Ano? Don't get excited. I'm willing to pay you more. Pero, hindi mo naman kailangang alagaan si Lola 24/7. Importante lang na nandito ka kasi nagliligalig siya kapag wala ka. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ko ang sweldo mo. Hindi ako humihingi ng dagdag. So, payag ka na? Hindi pa. Mag-iisip muna ako. Bukas na ako sasagot. Okay, fine. But you'll stay the night. O tatawagin ko si Choleng para dun sa kwartong katabi ng lola siya matulog. Huwag na. Dito na ako matutulog ngayong gabi. Doon na lang ako sa kwarto ni Lola Tansy. Good. And good night. Good night. Iniwan na niya ito. Nagtungo siya sa kwarto ni Lola Tansy. Pagdating niya roon ay nadatan niya itong payapang natutulog. May couch malapit sa kama nito. Humiga siya roon. Bukas na niya pag-iisipan ng tungkol sa gustong mangyari ni Ralph. Nandun na siya tumira sa halip na umuwi pa siya ng kagabi. Sa isang banda ay practical iyon. Ayon naman kay Ralph ay hindi 24 oras niyang babantayan si Lola Tansy. Pero hindi pa rin siya ganun kakomportable sa ideyang kasukob niya si Ralph sa iisang bubong. Bagong usong pag-iinarte ba yun? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Kung makapag-isip kasi siya ay animo yung nagpapakitang motibo sa kanyang lalaki. Kung sa bagay, ay oo nga, kinakikitaan nga niya ito ng motibong sakalin siya. Walang dahilan para mailang siya. Naisip lang naman niyan ang diferensya. Kung nababagabag siya sa ideyang makakasama niya ito, karapat dapat lamang siguro na iuntog niya ang malakas ng ulo niya sa pinakamalapit na matigas na bagay. Baka sakaling maayos ang andar niyon. She heard Lola Tansy mumble in her sleep. Kailangan ka ng apo ko. Nito, hanggang sa panaginip ba ay si Rose pa rin ang kasama nito? She was touched by the old woman's concern for her grandson.
Hindi siguro nalalayo ang pag-aalala nito sa kapakanan ng apo nito sa pagmamalasakit ni Lola Marina sa kanya. Lalo tuloy napalapit ang loob niya kay Lola Tansi. Humiga na siya sa couch. Hindi na siya nagtangkang mag-isip. Hinayaan na lamang niya na tangayin ng antok ang kanyang diwa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.